Ako guys, empleyado ako ng gobyerno. Pero mas pinipili kong gawin ito kapag walang pasok. Ito, pagbubulok ng mga damo-damo. Yan, mga basura. Binubulok natin para maging fertilizer. Lalagay natin ito sa mga tanim natin. Ito yung ubas na namunga. Yan. May tumutulong katas ng kakaputol. Nung una, guys, mga dudes, mas hindi ko pa alam kung ano yung meaning ng pagpapahinga. Kapag galing ko sa opisina, kapag wala na akong pasok katulad nito, kasama na ako ng mga kaibigan, nagpapahinga. Yun ang alam kong pahinga, yung pag-iinom, pakikipagkwentuhan, happy-happy. Hindi ko alam na yun pala ay malaking stress para sa katawan natin. Maraming mga kabataan at mga sa panahon ngayon na ang alam nila sa pagpapahinga, yung meaning, ganun din. Ginagawa ko itong mga ganitong bagay, itong mga vlog na to para ipaintindi sa mga tao na naging tulad ko dati, na sana maintindihan yung maigi kung ano yung meaning ng pagpapahinga. Ito yung tamang meaning ng pagpapahinga. Bigyan mo na relaxation yung katawan mo sa mga pahihirap na dinanas sa mga araw na nagtatrabaho tayo. Katulad ko, empleyado ako ng gobyerno. Yung Lunes hanggang Biyernes, tutok na tutok tayo sa ating trabaho, sa gawain na pang-opisina at ibang related na trabaho sa labas ng opisina. Sobrang pagod, stress. Kaya ito, stress reliever. Nagagardening tayo. Ang paggagarden, isang bagay na nakakaaliw, lalo na kapag namumunga na o nagka-harvest na tayo. Isa pa, yung hinarvest natin, magandang pagkain ng ating katawan. Kailangan ng katawan natin yung sustansya nito, lalo na kung ang procedure na ginawa natin ay organic. Kalimitan naman sa gardening kapag hindi naman ito commercial, organic talaga. Nagdagdag tayo ng mga tanim. Yan. Itong part na to wala itong tanim eh. Yan, naglagay tayo. Ito, pinutol natin yung cuttings. Yan, tumutulo. Magkakaroon niya ng dito, ng mga suwi. Doon lalabas yung sanga, tapos doon magkakaroon ng prutas. Ito, papalakin pa to para gumapang din na maging katulad nito. Adult na to, pwede na siyang bumunga. At actually, bumunga na talaga dito. Tapat na to. Tinanggal ko na yung pangbalag. Yan. Yun yung bumunga. Yun ang bumunga dito. Tapos ito, lahat to. Ito yung tinanggalan ko ng bungang maliliit. Doon sa part na yun, tumabat yung bunga. Ngayon, dito ko na siya pabubungahin. Yan. Magkakaroon sila lalabas yan yung mga suwi niyan. Sanga-sanga niya. Tapos doon din lalabas yung bunga niyan. Yung cuttings nito, yung pinakita na, yung mga cuttings na yan. Yan. Magtatanim pa tayo dito kapag may sumibol na sa cuttings. Saka dito, dalawa dito. Ito lilipat natin to. Meron naman ako doon na pasunod. Tatanggalin ko ito. Itatanim ko yan sa ibang parte. Medyo malakas lang talaga ulan. Yung mga itong pinya lilipat ko to. Ito yung ito ay isang paglalagyan ko ulit ng ubas. Doon yung mga cuttings, yung binili kong red cardinal. Yung red cardinal dito ko siya tatanim. Ito ililipat ko itong mga pinya
Maiiwan lang yung may bunga. Hanap natin ng pwesto yan, hindi dito. Kasi ito, yan na sana yung mga tanim dapat. Hindi ko pa naiisip na maglagay ng ubas, pero may ubas na tayo doon. Nung bumunga siya, doon ko na-realize na maganda yung ubas. Tapos nag-research nga ako, ito yung bakanting walang puno. Pwede ko dito ilagay yung ubas. Ngayon ito, hindi ito masasayang. Ito, habang hindi pa lumalaki yung ubas, dahil hanggang dito lang naman yung ubas, yan, hanggang hindi pa lumalaki yung ubas, lalagyan ko siya ng, ito, pipino. Ayan. Naglipat ako ng pipino. Ayan. Lipat ako ng pipino dyan. Actually, ito yung iniisip ko kung paano ko ililipat yung mga yan. Pero bagong tanim ko ba rin yan. Iniisip ko na ilipat ko dito sa kabila dito. Kasi akin pa to eh. Hindi lang akin yung mga manok. Ito, hindi ko na kaya itong lipat. Mangustin. Malaki na to. Malaki na yung mga ugat niyan. Ito, kaya ko pa ito lipat kasi bago pa lang to. Saka yun, kastanyas ito, rambutan. Kastanyas, yambo. Namatay yung tanim ko dito na nalimutan ko tawag doon sa isa. Lansones yun na andito eh. Yung may isa dito eh. Nalimutan ko yung tawag. Namatay. Hindi na rin ako dapat tatabnan ko ulit pero hindi na ako nang hinayang kasi ubas na kayo naisip kong tanim. May sampalo ko doon, sweet tamarind. Actually dito ito, sweet tamarind din ito eh. Umutay na siyang bumulaklak. Ito, durian to. Nalimutan ko yung variety. Sinabi sa akin yung binilang ko niyan. Budding siya. Ito, hindi ko lang mapabunga na ngayon pero nakabunga na ito dati eh. Kape. Ito naman, magic fruit. Kapag kinain mo yung bunga, yung hinog nito, nagiging matamis yung mga maaasim. May kabagyo dito kaso kailangan natin patayin kasi kumakapit sa halaman natin. Ito yung hinog na oh. Yan. Ito guyabano. Ito mga tanim ko dati ditong mga saging pero pinapatay ko na yung saging. Tinatambakan ko yung area. Ang tinatambak ko dyan, yan, okay, makikita nyo, mga basura siya, mga pinaggamasan, pinagtalasan ng puno. Dito ko linalagay. Kasi pag nabulok yan, magiging organic yan, magiging patabayan. Maganda yung mga halaman na maitatanim natin dyan. Ito, tatanggalin ko na rin yung mahogany yan. Hindi na siya healthy para dyan. Papalagari ko yan. Meron tayong dragon fruit. Meron tayong marang. Dragon fruit. Yan yung may bunga yung saging. Yung pagpapahinga na sinasabi natin, good yun para sa ating health. Ako kasi may mga kaibigan na dito sa lugar namin, hindi ko na kailangang ilayo. O kaya mga kamag-anak ko na may mga naging sakit at may mga namatay na. Siguro kayo ganun din. May mga kaibigan kayo, may mga kamag-anak kayo na bata pa, nawala na, namatay na, o nasa panahon ng may sakit. Swerte ako kasi nagkaroon agad ako ng GERD. Ako ata yung nagkasakit na nagsabing swerte. Kasi mga kaibigan, kaya ako masasabing swerte kasi kung wala akong GERD, baka isa ako sa katulad ng mga kaibigan ko o kamag-anak kong namatay sa batang edad. Kasi yung kinamatay ng mga kasamahan ko, iba-ibang uri ng sakit. Katulad nung kamag-anak ko, halos ilang taon lang ang edad sa akin. Ililibing siya sa isang araw sa Miyerkules. Kinamatay niya cancer sa colon.
Yun namang kalilibing lang na pamangkin ko, ay kinamatay niya, chronic kidney disease. Dito sa barangay namin, yung mga halos kaedading ko, ilan dito yung may chronic kidney disease din. Dinadialysis sila. Ilan sa mga kaibigan ko, yun din yung problema. Tsaka cancer, iba-ibang uri ng cancer. Kung hindi ako nagkaroon ng kasabi ko, salamat ako, kapasalamat ako nagkaroon ako ng GERD. Dahil kung hindi ako nagkaroon ng GERD, tuloy-tuloy yung aking pag-iinom, sigarilyo. Hindi ko maiisipan na mamahinga. Stressful ang buhay na gagawin ko sa aking sarili. Kasi masaya ako. Katwiran ko, masaya ako. Natigil ako kasi may sakit ako. Kung hindi nga ako nagkasakit, edi patuloy. Baka isa na ako sa namatay o kaya naghihirap sa matinding karamdaman. Kaya kinakato ko kayo sana maintindihan natin yung tamang ginagawa natin sa ating buhay. Kasi kung mahal natin ating pamilya, lalong-lalo na ating anak, sana intindihin din natin na alagaan ang ating kalusugan at higit sa lahat, alagaan natin ang ating mga anak. Ako nahihirapan ako sa panahon ngayon kasi mga dalaga na yung anak ko. Nahihirapan akong pasunodin sila ayon sa tamang nutrition, ayon sa tamang pagkain, ayon sa tamang ginagawa para sa katawan. Kung ano yung ginagawa ko dati, nakikita ko, siya na rin ang ginagawa nila. Kasi yun yung nakita nilang tama para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi ganun ako, ganun kami dati. Inutay-utay kong baguhin sila pero mahirap talaga. Pero hindi ako susuko para mabago. Kasi kung hindi, yung nanay ko 86 years old ngayon, ako sabi ko hindi ko sigurado kung maaabot ko yun. Malamang baka hindi. Kasi ngayon pa lang ang aga ko nang nagkasakit. Paano yung mga anak natin? Paano yung mga anak natin? Mas maaga silang mawawala. Kasi mas maaga silang magkakasakit. Kaya, yun, sana maturuan natin yung mga kabataan pa na wala pang anak o may maliliit na anak. Ngayon pa lang, i-start nyo ang pamumuhay ng mga anak nyo. Yung buhay ng mga unang Pilipino nun. Yung kultura natin, ibalik nyo. Huwag nating patayin yung kultura natin kasi sa pag-adapt natin ng ibang kultura, napapahamak ang ating kalusugan. Kasi na ako sa ganitong buhay na pag-garden, hindi na yung kala ko ay pagpapahingang ginagawa ko dati na nag-i-enjoy, nag-iinom, nagiging masaya. Hindi pala yun ang tunay na pag-aalaga ng ating resistensya. Hindi yun ang tunay na pagpapahinga. Mga kaibigan, maganda ang gardening kasi may dulot itong kagalingan sa ating katawan. Unang-una, nakakapag-alaga tayo ng mga halaman na kailangan ng ating katawan. Yan yung mga ako. Ito, pipino. Dito maglalagay ako. Meron ako dito eh. Meron ako ditong anong gulay yun? Nalabag din niya ang patola. Kalalagay ko lang buto, hindi pa nasibol. Kanina lang. Yan. Dito. Lalagay ko yan. Ito mga mint. Ito naman ay yung mga ko yan. Ang tawag dito? Ano to? Yan. Ang dami kong basil. Yan o basil. Ito nga mint. Ito mint din to. Ito oregano. Ginagamit ko mga tiyan. Nagtiti tayo. Ito, yan. Basil. Ito, isang uri din to ng basil pero sa pagkain ito. Yan, ano yan, ang tawag ito? Balanoy. Basil din siya. Ibang klaseng basil lang. Ito, ang dami pa.
Ito may mulberry ako dito. Ayan o, mulberry. Ayan. Meron pa ako dito isang mulberry. Masyado lang natutubigan dito sa lugar na to. Yan, nagkakaroon ng dilaw-dilaw. Pero ano yan, tuloy yan, buhay yan. Ayan. Meron pa ako dito isang mulberry, kinating ko na. Yan, mga gulay din to. Oh. Mga sili. Meron niya ako doon ano, yung mga kamatis. Ito pa, oh. Dami yan, oh. Magapang. Ito yung isa ko mulberry. Nag-uulan ka, hindi ako makapag-garden pa rin. And, nabunga na to. Tapos dito, yun nga, dati nag-aalaga din ako ng manok, pero tinigil ko. Yung mga kapatid ko nag-aalaga pa rin hanggang ngayon. May itiblog ito, free range, yung ano, brown egg. Marami yan, marami. Magkakaibang kulungan. Kakaibang kulungan. Ito, halaman na namin. Ito, dyan, ano din ng gulay. Kaso nga, yun nga, nag-uulan. Kaya hindi natubig. Hindi makapagtanim. Okay, mga dudes. Medyo sa susunod ulit. Pahinga muna tayo.